as requested by Elder Romer. I-picture book po yung message ng Sunday sa Silangan. Sabi ko, sige, okay, Elder, para ma-share din sa inyo ng mga hindi nakapakinig ng Sunday. Amen. Mga taga-Silangan, double blessing, kasi marurubig din na ulit. So, message po natin ay our labor is not in vain in the Lord. Ito yung ating title. 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Let me read this to you. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. O ang sabi ng Biblia, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ako ay manalangin. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, Ama, muling ngayong gabi kami po ay humingi ng gabay sa aming pag-aaral. At kami nagpapasalamat din po, Ama, sa pagkakataon ng ulit. Binigyan mo kami na ganito na opportunity na makapag-aralan sa pamamagitan po ng online kahit kami ay malayo sa bawat ito. Hindi nga po namin naman ang iyong banal at spirito na sa amin ay magtuturo at gagabay at magbibigay sa amin ng kakayahan. Ito po ay magawa namin sa aming buhay. Hindi naman lahat ng ito ay aming dalangin at pagsalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon. So our labor is not in vain in the Lord. First of all, dapat po ay ma-distinguish natin. Ano po ba ang work of the Lord at ano rin yung ating labor in the Lord. Dapat po yan ay magkatagma. Hindi po maaari na we are working the work of the Lord, pero ang ating ginagawa ay hindi naaayon sa work of the Lord. So, dapat po yan ay mayroon tinatawag na harmony. So kapag tayo po ay sinasabi natin, tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Araw-araw halimbawa tayo ay lumalabas. Tayo ay sinasabi natin na tayo ay nagsoservice. Nahanap natin yung mga kaluluwa na dapat ay ating maililigtas. Dahil tayo po ay mag-isip kung yan talaga ay work of the Lord. No? Kasi alam po natin na ang Panginoong Jesus ang siyang may tanging kakayahan na sa atin ay magbigay ng kaligtasan. Kaya nga po sabi ko sa unang sa Efeso chapter 1 verse 4, sabi ko na according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, despite having predestinated us unto the adoption of children. Sabi po doon, hindi ba? Not according to our works, but according to His good pleasure. Sabi ko sa 1 Timothy 1:9, ang sabi ko ng Biblia, He has called us and saved us with an holy calling, not according to our works, but according to His will and purpose, which was given us in Christ Jesus before the world began. So, ang ating pong Panginoon sa Kristo, ang siyang tumatawag, ang Panginoon sa Kristo ang siyang nagliligtas, ang ating Panginoon sa Kristo ang siyang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, at ang pagkatibo sa bawat bibigyan na ng buhay na yan is before the foundation of the world. So, kung tayo po ay lalabas at sabi natin tayo ay hahayo upang iligtas sa mga kaluluwa, yan po ay hindi work ng Panginoon. Yan po ay human work ayon sa laman
at yan po ay hindi tumutugma sa dakilang gawain ng ating Panginoon sa Kristo. At kung tayo naman po ay nagbibigay din sa gawain ng Panginoon, masaya natin ang binibigay at nakakaroon ng pondo sa gawain. Dahil kung ang pondo na yan ay hindi napupunta sa gawain ng Panginoon at napupunta lamang sa mga makapagbibigay sa atin ng kasiyahan, ay hindi natin masasabi na that work, that kind of labor, is of the Lord. So kinakailangan po natin ma-distinguish kung ano yung ating ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Dahil kung ito po ay hindi uugma, o hindi siya katugma sa gawain ng Panginoon, that labor is vain in the Lord. Wala po yung kabuluhan, wala po yung tinatawag na bagamat hindi merit yung ating kaligtasan, walang merit yan. But pagdating po sa ating gawain sa Panginoon, in this time, this present time na tayo naglilingkod sa Panginoon, mayroon po yung mga reward, yung joy of serving the Lord. Pero kung yan po ay sa Panginoon, yan po ay mababaliwala, tinitiyak po natin na hindi ang kalulugan ng Panginoon. Kaya yung time ng Panginoon ay pinampronta o yung mga tao na sabi naglilingkod sa Panginoon. Nagreklamo yung mga tao sa Kanya, sabi nila, Panginoon, hindi po ba kami ay naglingkod sa iyong pangalan? Hindi po ba kami nagpalayas na masasamang espiritu sa iyong pangalan? Hindi pa kami gumawa ng maraming kababalaghan sa iyong pangalan? Ano po ang sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. So, ibig kong sabihin mga kapatid, hindi lahat ng ating ginagawa ay mayroong kabuluhan sa Panginoon. Lalong-lalo na kung ito po ay salungat sa kalooban ng ating Panginoon. So, knowing that, paano naman po natin malalaman kung ang ating paglilingkod sa Panginoon ay mayroong kabuluhan? How can we know that? So, tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Ang sinasabi po ng Biblia, verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which you also received, and which also you have received. Ang sabi po ng Biblia, and wherein ye stand. Verse 2, and which also you are saved, if you keep in memory, that I preach unto you, unless you have believed in vain. So meron po palang pananampalataya na walang kabuluhan. Meron paniniwala na walang kabuluhan. So kung natin pong pinaniniwalaan ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating pagtanggap, sa pamamagitan ng ating pagsampalataya, sa pamamagitan ng pagpapabautismo, sa pamamagitan ng pag-anib sa iglesia, sa pamamagitan ng anumang gawain na nagagawa po natin, yan po yung ating pagkakilala na yan ang magiging daan para tayo bigyan ng ating Panginoong Diyos ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay nakakamali, and that belief is in vain. So we know that our labor is not in vain in the Lord because we believe in the right gospel. Ano po? Maliwanag po yung ating pananampalataya ng Panginoon sa Kristo, ang siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan without any merit na pwede pong makita po sa atin. Kapagkat maraming mga grupo ng mga mananampalataya, marami pong mangangaral, naniniwala daw sa eleksyon, pero kaya pala pinili ng Diyos ay nakita daw ng Diyos natatanggap ang taong yun. So yung doktrina po yun ay election by Christian.
So mayroong merit, mayroong something good na nakita ang Diyos sa tao, kaya niya pinili. That is not the right gospel, mga kapatid. Kaya we know na tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na mayroong kabuluhan because first of all, we have the right gospel. Kaya sabi po ng verse 2, by which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. First note, mga kapatid, yung salitang saved, by which also you are saved. No? Nung si Pablo ay nagsabi kay Timothy, sabi niya, take heed to the gospel and to thyself. Nasabi doon, that you might save them that will do. So, ibig sabihin doon ay aligtasan eternal. Kapag ang salitang save po ay nangangailangan o nire-require niya ang something na magagawa ng tao, yan po ay hindi tumutukoy sa eternal salvation. No time salvation po ang tinatawag dyan. Salvation from error, salvation from trouble, no, salvation from this wicked generation. Yan po yung mga tinutukoy na salvation na hindi kahalintulad ng salvation to eternal life. So we believe that the gospel is the right gospel that we believe. So ang pananampalataya na ating natanggap, kung ito po ay ating pakaingatan, kung ito po ay ating itatanim sa ating isipan, ito po ay magdudulot sa ating ng kaligtasan sa maraming kapahamakan sa mundo ito. Salvation from error, salvation from trouble, salvation kahit na sa pagkawatak-watak ng pamilya, because we have the right doctrine, we have the right gospel. Ang sabi pa ng Biblia, for I delivered unto you first of all that which also I received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, he arose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12. After that he was seen of above 500 brethren at once, whom the greater part we made unto the present, but some are fallen asleep. The 7, but after that he was seen of James, then of the apostles, and last of all was seen of me also, as of one born out of due time. Verse 9, for I am the least of the apostles, but I am not in it to be called the apostle because I persecuted the church of God. Verse 10, but by the grace of God I am what I am, and this grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. But the grace of God which was, yet not I, but the grace of God which was with me. So, ang biyaya ng Diyos na nakantahan po ni Apostol Pablo, na siya rin naman pinaglilingkod niya sa Panginoon, sabi niya, it was not in vain. Dahil ito ay kanyang ipinaglingkod sa Panginoon na mayroong katapatan, pinaglingkod niya sa Panginoon na maayon sa kasulatan. So our labor is not in vain in the Lord because we believe in the right gospel. The gospel na pinangaral ang mga apostol, the gospel ng pagkabuhay, pagkamatay na muli na, pagkamatay ng ating Panginoon, pagkabuhay na magbuli, no? Yan po yung true gospel. Dahil kung wala po yan, ay wala rin po tayong tinatawag na tamang direksyon sa ating buhay dito sa lupa. And dito ay magiging in vain. So the gospel that the Lord Jesus Christ was crucified and rose again from the dead is the right gospel. At pinapatuhanan ng Apostol Pablo na ito ay kanyang nakita, ito po ay kanyang nasaksihan, kahit na po sa huling kapanahunan na para bang siya'y huling pinanganak.
No? Kasi late na, nang siya ay matawag ng Panginoon sa gawain. Dahil sabi ni Pablo, the grace of the Lord was not in vain dahil ito'y kanyang pinangarap. Another thing, bakit hindi natin masasabi ng ating paglilingkod ay walang kabuluhan? Because sabi ng Biblia, our labor is not in vain in the Lord because Christ is risen. No? Sabi po sa verse 12, now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Verse 13, but if there be no resurrection of the dead, because Christ not risen, and if Christ be not risen, then our preaching is vain, and your faith is also vain. Yeah, and we have found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ whom He raised up not. It so be that the dead rise not. Verse 16, or if the dead rise not, then is not Christ raised. 17, if Christ be not raised, your faith is vain. You are yet in your sin. So, napakahalaga po na unawaan natin po ang katotohanan na ang ating Panginoon sa Kristo ay nabuhay na magmuli mula sa mga patay. We believe that dahil kung hindi po sabi ng Biblia kung walang pagkabuhay na magmuli, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. No? At kami ng mga mangangaral ng salita ng Diyos ay masusumpungan mga bulaan. Masusumpungan kami mga sinungaling, mga hindi nagsasabi ng katotohanan. So ito pong mga bagay ito isang biyaya natin pong nakamtan mula sa ating Panginoong Diyos. Na ito po ay malaki ang impact sa ating buhay bilang mananampalataya. Because if there is no resurrection of the dead, if the Lord Jesus Christ did not rise from the dead, your faith is vain, our preaching is vain. At sabi pa dito sa verse 16, if the dead rise not, then is not Christ raised. So, tatama ang sinasabi ng mga Hudyo ng Panginoon sa Kristo ay hindi nabuhay na magmuli. Tatama yung kanilang sinabi na ang Panginoon sa Kristo ay ninakaw lamang sa libingan. No? Dahil nung ang Panginoon sa Kristo ay nawala doon sa libingan, nung siya po ay nabuhay na magmuli at nakarating ito sa hari ni Herod, ang sabi nga sa mga sundalo, sabihin niyo sa mga tao na ninakaw ng kanyang mga alagad ang katawan ni Kristo. At binigyan niya ng mga pabuya ang mga sundalo. At yun ang nangyari. Hanggang sa ngayon, ang mga Hudyo po ay hindi naniniwala na ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay na magmuli. So makikita niyo po sa YouTube yung mga interview sa mga Israelita, hindi nga nila kilala ang Panginoon sa Kristo. Hindi nila alam na nag-exist ang Panginoon sa Kristo na kanyang kapangaunan. Dahil pinabulaanan ito ng mga naunang tagapagturo ng sa kanyang kapanahunan. And if Christ is not risen, hindi pong pananampalataya ay walang kabuluhan, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay walang kabuluhan, maging ang pagkabuhay na pagkamuli ng ating Panginoon sa Kristo ay isang kasinungalingan, walang katotohanan. Sabi pa po dito, verse 17, and if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sin. Wala pong kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo at walang pagkabuhay na magmuli. Wala rin pong kapatawaran sa ating mga kasalanan. No? Dahil ang kanyang kamatayan ang siyang pinangtubos sa ating mga kasalanan. At kung siya ay hindi nabuhay na magmuli,
lalabas na siya ay hindi totoong tagapagligtas dahil ang kanyang sarili ay hindi niya nakayang iligtas sa kamatayan. Pinangakuan po tayo ng ating Panginoon sa Kristo ng buhay na walang hanggan. Ay paano po hindi siya nabuhay na magmuli? Wala po tayong pag-asa. Ang ating pananampalataya ay hindi totoo. Wala pong halaga yung ating pag-aaral. Walang halaga yung ating pananampalataya. Lalabas po, talagang naglulukuhan lamang po tayo. Pero ang katotohanan po, ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay na magmuli. So our labor is not in vain in the Lord because we believe in the right gospel. Our labor is not in vain in the Lord because the Lord Jesus Christ has risen from the dead. Another thing, our labor is not in vain in the Lord because Christ is the first fruit. No? Ang Panginoon sa Kristo po ang kauna-unahang nagbangon muli mula sa mga patay. Walang sino mang namatay noong unang panahon na naunang bumangon sa Panginoon sa Kristo. Ano po yung mga naunang ninuno natin ay hindi pa sila nabuhay na magmuli. Kahit ang kahulihiyang namatay sa kapanahon na natin ngayon ay hindi pa rin nagbangon na muli. Ang Panginoon sa Kristo ang unang nagbangon muli mula sa mga patay. Sabi po sa verse 20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. So, kita niyo po yung ating termino sa mga namatay, mga natutulog lamang. No? Because someday, we know, darating po yung panahon na tayo ay muling bubuhayin ng Panginoon. No? Hindi lamang tayo basta bubuhayin, tayo po ay bibigyan niya pa ng bagong katawan. So sabi po sa verse 21, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Tayo po ay nagmana ng tinatawag natin mortal sin. Bagamat hindi po natin aktual na ginawa ang kasalanan, namana po natin ang kasalanan ng ating mga ninuno na Seba at si Adan. Yun po yung tinatawag na original sin. So hindi po natin pinakailangan na magkasala para masabi tayo makasalanan. Tayo naging makasalanan dahil ang ating ninuno ay makasalanan at yun ang ating namana mula sa Kanya. Kaya sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan at ang kamatayan dahil sa kasalanan, dahil ang lahat ng tao ay nagkasala nga. Sabi pa po dito sa verse 22, for as in Adam all died, even so in Christ all shall be made alive. Dahil sa kasalanan, tayo pong lahat ay natulan ng Diyos sa kamatayan, pero dahil sa ating Panginoon sa Kristo, bagamat tayo po ay namamatay, tayo muling mabubuhay. Bagamat tayo po ay namatay sa ating mga kasalanan, tayo po ay muling bubuhay ayon sa Espiritu. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sin. Sabi sa verse 2, na tayo'y lumalakad ng una, no? Ayon sa mga kasalanan o ayon sa mga layaw ng mundo nito. But by the grace of God, tayo po ay binuhay sa Espiritu. That's why sabi ng Biblia, we cry, Abba, Father. Kung tayo po ay wala sa Espiritu, mga kapatid, kailanman hindi tayo mag-enjoy sa salita ng Diyos. Wala po tayo sa ganitong Zoom meeting. Dahil hindi po natin ito ma-appreciate. Pero dahil sa tayo po ay binigyan ng Diyos ang kanyang Espiritu, tayo ay isa sa Espiritu, kaya tayo po ay magkakapareho na mayroong kagalakan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil sa ating kalalagayan, na tayo po ay binuhay ng Panginoon mula sa mga patay. Espiritu, tayo po ay makagagawa ngayon ng mga bagay na nauukol sa Espiritu.
Ano? Ito sabi ng Biblia, if I'm not mistaken, 1 Thessalonians chapter 2, um, verse 14, sabi ko ng Biblia, the carnal mind, o the natural man, receiveth not the things of the Spirit, no? For they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Unless nasa atin po ang Espiritu ng Diyos, unless we are quickened, hindi po natin kailanman ma-appreciate ang Word of God. Hindi po natin pagkasagaang aralin. Hindi po tayo mag-enjoy dito. No? Sabi ng mga hindi man naman palataya, ito ay pag-aksaya ng panahon. Ito ay kalokohan lamang. Ito ay pinagkakaperahan lamang. Kaya minsan tayo ay iniinis ng mga tao. No? Sasabihan ka, magkasama na lang tayo. So, magdala ng Bible, ako magdadala ng support, minsan mananalangin. Aba, talaga maraket ang tingin sa gawa ng Diyos. Pero mga kapatid, our labor is not in vain in the Lord because we have the truth. We have the true gospel. The Lord Jesus Christ rose from the dead, and He is the first who was risen. Sabi po na Biblia, tuloy po natin, verse 21, Corinthians, so yan, sabi sa verse 22, for as in Adam all die, even so in Christ shall be made alive. Ilan po yan? Sabi po ng Biblia, verse 23, but every man in his own order, Christ the first fruit, afterwards, they that are Christ at His coming. So kailan po na magkakaroon ng fulfillment? Kailan po magkakaroon ng kaganapan ang mga pangako nito ng ating Panginoon sa Kristo? Sabi po sa verse 23, that every man in his own order has a first fruit, afterward they that are Christ at His coming. So mabubuhay po muli, magkakaroon ng resurrection pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Another thing, sabi po ng Biblia, sa 1 Thessalonians 4:15, 1 Thessalonians 4:15, punta po tayo doon. 1 Thessalonians 4:15. First Thessalonians 4:15, the Bible says, for if we believe that Jesus died and rose again, even so, then also which is with in Jesus, will God bring with him. Verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So darating po ang Panginoon one day, at sa kanyang pagdating ay bubuhayin muli ang mga namatay, at yan po ay kanyang kukunin, sabi ng Biblia, at kanyang isasama sa kanyang tahanan doon sa langit. Sabi dito sa verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first.
So makita po natin mga kapatid, mangyayari mga bagay na ito sa tinatawag na pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Ang pangyayari po dyan, sabi ng Biblia, ang mga namatay ay muling mabubuhay, babalan po sila, lalabas sila sa kanilang mga libingan, at ang mga natitirang buhay, ang sabi ng Biblia, ay magkakasama na sasalubungin ng Panginoon sa lapaat at tayo ay makakasama na ng Panginoon magpakailanman. Ito po sabi ng Biblia, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we be ever with the Lord. Verse 18, wherefore comfort one another with this word. These things are sure to come, mga kapatid. Tayo po ay makakasama ng Panginoon. Walang maiiwan, no? Nagaya ng pinapangaral ng iba na kapag hindi raw ito tapat at kapag balik ng Panginoon ay kasalukuyang gumagawa ng kasalanan ay maiiwan daw. No? Maiiwan at pag maiiwan, ano pong gagawin dito sa lupa? Habang ang mga mananampalataya daw na tapat ay nag-iinggay sa langit sa loob ng 1,000 taon, yung mga naiiwan dito sa lupa, 1,000 taon din na maghihirap. Kinakailangan huwag magpapatatak ng 666 dahil kapag natatakan, eh, hindi na magkakaroon ng pag-asa makapasok sa langit. So, malalim pa rin po na aralin ang mga bagay nito. Pero we have the pure word of the Lord Jesus Christ na lahat ng kanyang mga anak ay kanyang kukunin sa kanyang pagbabalik. Ang mga namatay at ang mga natitirang buhay ay hindi nadaranas ng kamatayan, bagkus sila ay sama-sama aakyat sa langit upang salubungin ng Panginoon sa lapaat, and we shall be with the Lord forever. Another thing na kung bakit ang ating pong manggagawa sa Panginoon ay mayroong kabuluhan is because, sabi dyan, we are reigning with Christ in His kingdom right now. Naisip niyo po ba yun, mga kapatid? Other than sa rapture theory, nagre-reign pa lang daw po ang Panginoon ang 1,000 years after ng rapture. Natapos daw po yung mga mananampalataya ay magpunta sa langit, mag-ahari doon ng 1,000 taon. At kapag nag-expire ang 1,000 years, siya'y muling babalik dito sa lupa upang dito naman mag-ahari. No? Kakalabanin niya daw yung mga natitira dito, the Battle of the Armageddon, at muling mag-ahari siya ng endless time na dito sa lupa. Oh, alam po natin aralin ng mga bagay na ito, mga kapatid. I might be wrong, pero sa panahon po ngayon, ito po yung ating conviction. First, because ang sabi po ng Biblia, ayon kay Daniel, sa Daniel chapter 2 verse 44, ay itatayo ang kaharian ng Panginoong sa Kristo during the time of the Roman Empire. So, nang ang Panginoon sa Kristo po ay sinilang sa Bethlehem na silalim po sila ng pamumuno ng mga Roman Empire. At ang mga Roman soldiers mismo ang nagtako sa Panginoon sa Kristo ng kanyang kapanahunan. No? Ano po natin yun, pasamandali, yung propesya po na yun, Ezekiel, Daniel, chapter 2, verse 44, sabi po dito, and in the day of this king, shall the God of heaven set up a kingdom
it shall never be destroyed, and the kingdom, sabi po dito, shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all the kingdom, and it shall stand forever. Nung ang Panginoon sa Kristo po ay sinilang, hinanap siya ng tatlong pangkat ng mga lalaki, kalalakihan, at nagtanong sila sa hari, si King Herod, saan pinanganak ang hari ng mga Hudyo sapagkat kami naparito upang siya aming sambahin. Ang sabi ni Herodes ay wala siya kinalaman patungkol doon, sabalit tinawag ni Herodes sa kanyang mga dalibhasa o mayroong kalaman sa mga bagay ng propesiya at sinabi nila na ito ay sa Bethlehem. Pumunta ang mga pantas na lalaki doon at sinabihan ni Herod, hanapin niyo ang sanggol at kapag inyong nakita, ako man ay paroroon at sila aking sasambahin diliman. So, maliwanag mga kapatid, na ina-anticipate nila ang pagdating ng isang hari sa katauhan ng ating Panginoon sa Kristo. At nung si John the Baptist ay nangaral, sabi ng Panginoon, the Lord and the prophet were until John, and many were pressing into it. So, ibig sabihin, ang kaharian ng Panginoon sa Kristo ay pinapangaral na ng panahon ni John the Baptist at marami na pumapasok sa kingdom na yun. Kasama na dyan yung mga first apostles. At nung Panginoon sa Kristo ay nagpakilala na, ang mga naging tagasunod ni John the Baptist ay lumipat na sa Panginoon sa Kristo, gaya ng John the Beloved, sina Peter, no? So yun po yung transition. And we believe, mga kapatid, na yung kingdom na yan ay yung tinatawag na church kingdom. Napanood ko po yung pelikula noon ni Mel Gibson, The Brave Heart. Nagtatanggol po nila doon yung kanilang kaharian sa Jerusalem mismo. At nung sila ay matipulong nakapaglaban na mayroong katapangan, nung sila ay natatalo na, natanggap nila sa kanilang sarili, the kingdom of the Lord is no longer in the world. Kaya ang sabi nila, the kingdom of God is within you, in your heart. Bagamat sila ay defeated sa gera, meron silang joy dahil alam nila, na-realize nila na ang Panginoon ay tumulitod sa Jerusalem, pero nanatili sa puso ng mga mananampalataya. Kaya I believe mga kapatid, ang Panginoon sa Kristo ay nagahari ngayon sa kanyang iglesia na siyang kanyang tinatag, na siyang kaharian na sinasabi ng Biblia. Another thing sabi po ng Bible, our labor is not in vain in the Lord because we shall all be changed. Lahat po tayo ay mabibigyan ng Panginoon ng bagong katawan. Lahat po tayo ay magkakaroon na ng katawang hindi nabubulok. Sabi po sa Biblia, sa verse 52 ng 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15, balik po tayo doon. Verse 52, ito po ang sabi ng kasulatan. Verse 52, in the moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, and the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Kaya nga po kami ay masayang tinatalakay ito sapagkat bagamat tayo po ay dumaranas ng maraming kapighatian sa mundo ito. Dumaranas po tayo ng maraming karamdaman. Nadideform na yung ating mga physical na pangangatawan. No, gaya ni Elder Manny,
no? Naputol na yung kanyang paa, ngunit kanyang mga daliri. But we have a consolation sa pagdating ng panahon ito, mabibigyan po tayo ng bagong katawan. We shall all be changed. So, paano po kung wala ang mga aral na ito? Paano po kung ang doktrinang ito na ating pinapangaral ay walang katotohanan? Our faith will be in the Lord. Our labor will be in the Lord. Whatever we do, at sinasabi natin sa Panginoon, all of those things will just be but in vain in the Lord. But we know our labor is not in vain in the Lord. Dahil yan po yung sinasabi ng Bible. We shall all be changed. Kung paano, sabi po sa verse 35, how shall we be changed? Verse 15, chapter 15, verse 35, verse 35, but someone will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? So, sabi ng iba, wala daw po katabuhin na magmuli. Kung mabubuhay na magmuli, paano? Anong katawan meron sila? Sabi ng Biblia, verse 36, thou soon, that which thou sowest is not wicked, except it die. And that which thou sowest not that body, that shall be, but still grain. It may chance of wheat or of some other grain. So kaya sabi ng Panginoon, except a wheat of grain, he buried, it remaineth alone. Ngayon din sa ating katabuhin na magmuli, except we die, at ang ating katawan ay magulok sa lupa, saka pa lang ito magkakaroon ng bagong katawan. But there is an exception, sabi sa Thessalonians, na kung tayo madatna ng Panginoon ng mga buhay, kapalitan din ng ating katawan, pero kasama pa rin tayo ng ating Panginoon. So, bibigyan tayo ng katawan na nauukol sa kalangitan, sabi ng Biblia, verse 38, but God giveth it a body as it hath pleased him, and to every seed his own body. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh, one of men, another of flesh, of beasts, another of fishes, and another of birds. There are also celestial bodies and bodies terrestrial, but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. Mayroong katawang panglangit, mayroong katawang panglupa. May glory ang katawang panglupa, iba rin ang glory ng katawang panglangit. Ang sabi ng verse 42, so also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it is raised in incorruption. Ito po ay nililibing na mayroong kabulukan, babang muli na hindi na nabubulok. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. So papalitan po siya ng spiritual body. Kung maalala niyo po ang Panginoon sa Kristo nung siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad, nakasarado ang pinto, nakasarado ang mga bintana, biglang nandun ang Panginoon sa loob. At yung tinawag na si Thomas, halika. Nagdududa ka sa akin ngayon, dito ako. Pasok mo yung daliri sa aking palad, at ipasok mo yung kamay sa aking tagiliran. At nung ginawa yun ni Tomas, siya napasigaw, Diyos ko at Panginoon. Naniwala siya, Panginoon, nabuhay na naman muli. Harapan niyang nakita. Pero ang Panginoon, tagusan siyang pumasok niya sa dingding. So, ganun dito yung ating magiging katawan someday. Ang sabi nga ng Biblia, we shall be like angels. Ganyan po yung katawan na pagkakalog sa ating ng Panginoon. Hindi na nabubulok, hindi na nasisira, pero nakikilala mo pa rin kung sino ka.
Libo-kubo yan na isang napakahalagang biyaya mula sa Diyos, napakahalagang pangako mula sa Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, ang paghihirap natin sa mundong ito ay hindi makukumpara sa glory na makakapta natin kapag nakasama natin yung Panginoon. May mga tao walang inisip hindi magpayaman. Pagod na pagod ng kanilang mga kawan sa pagpapayaman, na hindi na nalaala ang gawain ng Panginoon pagdating sa langit. Wala silang kayamanan doon. Mayroon namang taong nagpapakahirap para sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, pagdating sa langit, mayaman siya doon sa paningin ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, kung tayo man po ay nahihirapan sa mundo nito, lagi natin tatandaan na tayo ay muling makakasama ng ating Panginoon. Tayo babaguhin, tayo muling mabubuhay, ang ating katawan ay hindi na magubulok, wala nang iyakan, wala nang kahapisan, wala nang mga aray-tiis doon. No? We shall all be changed. Our labor is not in vain in the Lord, and we shall have a sure victory over death. Ang sabi ng Biblia sa ulit natin, 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi ko dito sa verse 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Yan po yung final victory. Bagamat kapag tagumpayan na po natin si Satanas sa mundo ito, sa mga patibong natin ng Diablo sa ating kapanahonan ngayon, hindi tayo hinihila pababa. Meron pa po tayong masigit pang victory na inabangan, kundi yung ating muling pagkabuhay na magmuli. Kaya sabi ng Biblia, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Ang akala po ni Satanas, mga Panginoon sa Kristo, ay may papatay sila sa krus ng Kalbaryo. Kala niya, nagtagumpay na siya. Nung nilibing ang Panginoon sa Kristo, kala niya, tapos na. Abay, bumangon ng Panginoon pagkatapos ng 3 araw, dismayado si Satanas. Lalo siyang nagalit. At ang kanyang mga alagad ng Panginoon sa Kristo, ang pinagdispitahan niya. Dumating ang isang malabing na persecution sa mga alagad, pinagpapatay sila. Ang akala ni Satanas, hihinto na naman ang gawain ng Panginoon. Pero habang pinapatay niya ang mga mananampalataya, lalo silang tumatapang, lalo silang tumitibay, lalo silang naglilito sa Panginoon, lalo silang dumadami, lalo hindi sila mapigil ng laban. Kaya naman po ang gawain ng Panginoon sa Kristo ay nakaabot sa ating kapanahonan. Kaya tamang sabi ng Panginoon, maging ng mga pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay. Sa iglesia ng kanyang tinatag, ang kanyang kaharian, ang kanyang pinamumunuan ngayon, ay magpapatuloy at magpapatuloy hanggang siya ay bumalik dito sa lupa. Ang sabi pa ng Biblia, verse 56, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Pinalaya po tayo ng Panginoon sa mga kautusan, kaya wala ng kalakasan ang batas sa atin na nagbibigay ng kamatayan. Ang kasalanan, ang siya nagbibigay sa atin ng kamatayan, pero tinubos na po tayo ng ating Panginoon sa Kristo dyan. Kaya sabi ng Biblia, but thanks be to God which given us a victory through the Lord Jesus Christ. So sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, ay mayroon na po tayong katiyakan. No?
na tayo ay muli niya nakakasama sa kanyang kahayaan. Tayo bibigyan niya ng bagong buhay. Ibigyan na tayo ng katawan hindi na nabubulok at wala ng dahilan, mga kapatid, para tayo ay manghinawa sa ating pong gawain na iniwan sa atin ng Panginoon. In conclusion, sabi ko sa verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding the word of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Be steadfast, mga kapatid. Be firm to the faith of the gospel which we have received. Tama na po itong pananampalataya na meron tayo. The Lord has chosen us before the foundation of the world. At tayo po ay kanyang niligtas. Ang sabi po doon sa Roma, chapter 8, verse 28, 29 to 30, sabi po doon, all things work together for good to them that love God. Sino po yung mga pinanganak na muli? Sino po yung nagmamahal sa Diyos? Sabi po doon sa 1 John 4, 7 and 8, beloved, let us love one another. For everyone that loveth is born of God and knoweth God. Ang nagmamahal lamang po sa Panginoon, sila yung mga sinilang sa pamilya ng Diyos. Sabi sa verse 29, for whom he did foreknow, then he did also predestinate. Whom he did predestinate, then he also called. Whom he called, then he also justified. Whom he justified, then he also glorified. Tingnan po yung sequence, mga kapatid. From eternity to regeneration to glorification, lahat po yan pinandala ng Panginoon para sa atin. Tinawag tayo, tinawalang sala tayo, ang time will come, we shall be glorified in heaven. Di na po tayo mamamatay. Be steadfast, mga kapatid. Huwag na po ninyong pangarapin pa mapunta sa ibang katuruan. Unless, sabi ng Biblia, you believe in vain. Be unmovable. No? Sabi ni Melgar nyo, maraming Kristiyano, unmovable. Pag may gawain, hindi talaga matinag. Andi lang sa kanyang kinatatayuan, walang ginagawa. Be unmovable, mga kapatid. Maging parang semento tayo na nakabaon. Hindi pwedeng ilipat-lipat. Hindi hahapay sa kabila. No? May bagong doktrina dito, mukhang tama yun. May bagong doktrina, mukhang tama nga yun. Makinig yung Soriano, lalo na. Kay Soriano na lang ako, Soriano tama. Be unmovable, mga kapatid. We have the pure doctrines of God. We have the pure promises of God. Ang sabi pa ng Biblia, always abounding in the work of the Lord. Let us always examine ourselves. Ang ginagawa ba natin ay ayon pa sa gawain ng Panginoon? No? Baka ang tingin natin sa gawain ay puro kasiyahan na lang. Baka ang tingin natin sa gawain ay puro outing na lang. Baka ang tingin natin sa gawain ng Panginoon ay puro picnic lang. No? Nakaka-lungkot. Amen. Nangyari sa mga Kristiyanong ganyan. Marami pong gawain ng Diyos ang nasira dahil sa mismanagement sa church. Ang tingin ng ibang pastor, ang gawain ng Panginoon, magpalaki lamang ng building. Lahat ng funds, lahat ng pondo, hindi lang sa building. Samantalang yung kanyang mga workers, ay yung kanyang mga laborers in the Lord, ang mga lumabas na nag-put up na rin ang mga simbahan ng Panginoon sa Kristo, nangangailangan ng tulong, hindi nila matulungan dahil ang mentality na andun na lang sa comfort zone. Palalakahin ng building, papalagyan ng mga aircon, habang ang mga mangangaral ay nagdinitahos sa kanilang pinalalagyan. Let us always be reminded about the work of the Lord.
Dahil kung hindi po natin bibigyan ng pansin ng word of the Lord, we will be working according to our flesh. We will be working outside the circle of God's word, and that labor will be in vain in the Lord. Kaya sabi ng Biblia, always abounding. Hindi tuwing Sunday lang, mga kapatid. Hindi tuwing Wednesday lang. Hindi po kailang may okasyon lang. Sabi ng Biblia, always, as much as possible, in every minute, every hour of your life, ay laging nasa gawain ng Panginoon. Bakit? Sabi ng Biblia, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. We have the pure promises of the Lord. We have the pure gospel of the Lord. We have the pure doctrines of the Lord. Kaya wala na po tayong may dadahilan pa para tayo ay manghina sa gawain ng Panginoon. Ayun, Ronald, thanks sa bawat sa atin. Thanks for listening.